Bulgara na ito. Breaking news just in, grabe. VP Sara Duterte bumuelta na. PBBM na shock. Oh my goodness, what is this? Ayan ha, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng mainit na balitang ito. Pasok! Doon na may ingana nga papel or document na suspension niya. Hulaton na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor. Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Okay? May mga maiinit tayong pag-uusapan ngayon, okay? Ayun, mainit. Dalawa lang ang ating topic ngayon, pero yung unang topic natin medyo mainit ito kasi nga itong si Vice President Inday Sara Duterte may revelasyon itong sinabi patungkol po dito sa tandem nila ni PBBM. Itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na po. Kaya ano yung revelasyon na yun? Masyadong kapanapanabik yun Etong revelasyon na to, kung ano man tong revelasyon na to, na ating matutunghayan ngayon dito sa balitang ito, eto yung hinihintay nilang sagot ni VP Sara. Yun ba yun? Eto na ba yun? Dumarating na ba? Ayan, syempre pagpatuloy natin. Kaya itong si PBBM ngayon, na-shock itong si PBBM, okay? Ang pangalawa nating pag-uusapan ay... So, ibig sabihin nun, na-shock. Ibig sabihin, mabigat yung revelasyon na yun. What is that? Ang opinion po ni legal counsel, dating legal counsel ni former President Duterte, patungkol po nga dito sa nangyari sa KOJC, kung itong mga ginawa ng ating kapulisan, tama ba? Okay? Nasa ibatas ba? Nag-follow ba sila ng batas? Okay? Sino ang dapat mag-implemento sa batas? Kasi ayon kay sa Attorney Panelo, nagbigay ito ng takot sa sambayan ng Pilipino. Okay? Mamaya, i-explain natin yan. Ipakita natin yung video sa explanation ni Attorney Sal Panelo. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, solid this coming 2028 election. Okay? Walang magawa itong ibang mga galit na galit kay VP Sara, yung mga insecure, kundi sira lang ng sira kay VP Sara. Ngayon, ano na ba ang status ng dalawa? Ang ating presidente at ang ating vice presidente. Okay? Tumaas ba? Bumaba ba? Sina VP Sara at si PBBM? Yan, malalaman ninyo yan mamaya. Okay? Sa ating pangatlo nating itatalakay. Okay? So much with that. Help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share itong video na to sa Facebook at YouTube. Like and share guys. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At yung mga cellphones nyo, ma-notify kayo kung meron tayong mga breaking news. Okay, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe. Yan ay sa Facebook at sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Yung mga hindi pa naka-follow, subscribe. Ayan. Pag-usapan na natin itong una nating topic. Okay? Ano ba yung unang topic natin? Unahin muna natin itong si VP Sara kasi nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. VP Sara is a good leader. Ano ang kanyang advice? Magmahinahon lang tayo. Kalma lang tayo. They don't deserve our energy. Diba? Alam naman natin. Basing on the analysis of sa mga eksperto, yung ginawa nila sa KOJC, drama lang yun. Parang, ibig ko sabihin yung pag-serve ng arrest warrant sa kanila, tama yun. Tama na mag-serve sila kasi si Kibuloy is merong arrest warrant. Pero mali lang yung the way nila sinerve yung arrest warrant. Tama. Kumbaga meron silang kinakaso kay Kibuloy.
'Di ba? Tama nga naman yung sinasabi ni Don Mar TV na yung warrant of arrest, tama yun. Kung nandoon mismo yung subject na pagbibigyan ng warrant of arrest. Ang kaso nga lang, wala doon yung subject. Kailangan 101% is nandun yung subject, yung pakay nila kung isi-serve nila ang warrant of arrest. Kaso, ang nangyari is parang nangapa sila sa dilim. Parang walang kasiguraduhan ang nangyari. So, paano mo isi-serve ang isang warrant kung hindi mo sigurado na nandoon yung subject mo? 'Di ba? Dapat nandoon yung subject mo eh. So, kailangan para malaman mo na nandoon ang subject mo, wala kang ibang dapat gawin kundi maghanap ng maghanap. So, hindi lang dapat warrant of arrest ang dala-dala. Kailangan may dala kang search warrant. 'Di ba? Tama ba ako, mga katunay? Galing ko, no? Kala mo abogado, galing-galing. Hindi, 'di ba? Kahit papaano may alam naman tayo kahit konti lang. Kasi kung dala-dala mo is warrant of arrest, kailangan nandoon yun. Isa-serve mo sa kanya yun. Yung gugulatin mo siya, nandoon. O, lumabas ka ng bahay mo, o eto warrant of arrest mo. Pero yung wala kang search warrant, tapos maghahalu-halukat ka doon, tapos yun nga yung nababalita na may mga nasaktang tao, is mali yun. Diba hindi dapat ganun? At saka religious naman yun. Hindi ko pinagtatanggol si Pastor Kibuloy dito, ha? Hindi ko siya pinagtatanggol. Ang pinag-uusapan lang natin dito is yung pagsaserve nyo ng warrant of arrest, tapos yung nangyari dun sa mga tao sa KOJC na nagsilbi sa kanilang trauma yung nangyari. Kasi titignan mo, no, mga naka-full battle gear. O sige, pagpalagay natin, ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. No, saludo tayo sa ganon. Ginagampanan ng tungkulin bilang pulis, 'di ba? Ganyan naman dapat eh. Kaso nga lang, medyo syempre parang iisipin mo, parang may kulang. 'Di ba? May kulang tayong dala-dala. Ika nga papasok ka sa school, 'di ba? Ang dala-dala mo lang notebook. 'Di ba? Wala kang dalang lapis, wala kang dalang ballpen. Paano ka magsusulat? 'Di ba parang kulang, kailangan kumpleto. Kasi may iisip mo eh. O sige, ihain nyo tong warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. O, tatanungin mo, nasaan ba yun? Nandoon ba siya? O sigurado nandoon? O pagpalagay nyo, nandoon yan. O saan doon? O halughugin nyo. Siyempre pa nagsalita kang halughugin, kailangan meron ka search warrant. Kailangan dadaanin sa legal. Diba? Ang sa akin lang kasi, hindi ko sila kinokontra. Pinapayuhan, nagpapayo pa nga ako na para hindi kayo mabutasan. 'Di ba? Kasi nga gaya niyan, yung nangyari na yan, walang search warrant, di naging butas sa inyo yan. 'Di ba? Ang nangyayari ngayon, nandiyan na ba yung martial law, nandiyan na ba ang di ba? Siyempre kung ano-ano yung papasok sa isip ng mga tao dahil dun sa nangyari. Pero kung dinaan sa tamang proseso, search warrant, warrant of arrest, 'di ba? O search warrant na lang. Magse-search ka dun. 'Di ba kasi nag-search sila naghalughog sila Iba't ibang lugar yung mga pinuntahan nila Ang kaso nga lang din, syempre talaga nakakatakot 'yun na makikita ng mga tao na syempre naka-full battle gear. Putya, para naman tayong Parang kala mo talagang masasamang loob yung pupuntahan, 'di ba? Talagang matatakot yung religious group 'yun Kung pag hindi naman papalag 'yun May mga nagdadasal, may mga bata, 'di ba? Pwede naman daanin dapat sa mahinahon 'yon. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magdala ng sangkatutak. Bakit nagdala ng sangkatutak? Syempre, baka natatakot na may mangyari o may umepal na ganto, anuhin sila, o baka may ganong senaryo, kaya nagdala sila ng marami. Pero kung tutuusin, hindi na kailangan ng ganong karami. 'Di ba? Hindi na kailangan. Kasi religious group naman yung pupuntahan nyo No? Bakit nagdala pa kayo ng daang-daang kapulisan? Yun ang mali 'Di ba? Casablanca Mix Vlog, maraming salamat po sa 300. Ayan, anong tawag dito sa anong tawag doon? Yung currency sign? Hindi ko alam. Maraming salamat.
800 ba yan? Maraming salamat ka sa Blanca Mix Vlog. Lagi itong nagpapakapi sa akin eh. Oh, yung mga taga-Germany dyan, pakapi naman kayo. Maraming salamat ka sa... Ay, kayo naman dyan ha, mga katunay. Wala bang magpapamilo dyan? Kasi nauuso yung kape sa kanila. Siyempre ako naman, wala bang magpapamilo dyan? Casablanca Mix Vlog. Ayan. Ay, ano ba yung mga vlog mo, Casablanca? Gagawa ka ba ng Casablanca? Paborito ko yun ha. Oh, sino ditong nakatikim na ng Casablanca? Oh, so, ayan ha. Yun ang mali sa ating PNP. Oh, kung anong drama, baka gusto nilang para magmukha yung Davao. Di natin alam ha. Ginawa nila yon para magmukha ang Davao na marami talagang mga, anong tawag doon? Mga pasaway na mga taong bayan natin. Pero hindi yan kinagat ng Davao eh. Oh, sorry ka na lang. Oh, patuloy tayo. Kailang okay. Pansin-pansin naman na... Yen from Japan. Oh, sorry ha, kasi wala kasing masyadong nagpapakapi dito sa aking channel. Kaya hindi ko so familiar with the currency, no? Kasi okay na ako kung walang magpapakapi sa akin. Basta ako, enjoy ko naman itong vlog eh. Enjoy akong makapag-share sa inyo. Pero kung meron mang magpapakapi, maraming salamat, okay? Extra na snack ko na yan. Casablanca Mix Vlog. Hindi na po ako ano tawag yun? Anong tawag dito? Pareho naman tayo, Sir Don Mar eh. Sa akin okay lang kahit walang pakape, walang basta ako importante is nakakapaghatid tayo ng mga balita gaya nito. Nakakapagkomento ko kasi yun lang naman ang ko eh, yung malaman ko kung ano na yung nangyayari. At mabigyan ka ng komento, 'di ba? Mag-share tayo ng komento. Ako nagbibigay ako ng komento rito, tapos yung mga nanonood is nagbibigay ng komento sa comment nila, 'di ba? Ganun. Masaya na rin ako doon. Kumbaga bonus na lang talaga eh. Yung kung may magpapakape, papamilo, magpapa-nesty iced tea, ganun. Hindi na po ako nag-vlog, sir. Masyado busy po. Okay. Ano bang mga vlog mo? Tingnan ko yung channel mo, Casablanca Mix Vlog patuloy. Bagay itong pumayat kumpara noong nakalipas na buwan. Oo nga eh, pumayat si VP Sara, di ba? Oh, pumayat siya, pero I don't know if that will be positive yun na pagkapayat niya o if it's pumayat siya dahil sa kanyang sakit, no? Hindi ko lang alam. Kasi hindi naman, walang detail na impormasyon patungkol po kung ano ang reason bakit nagkasakit siya, okay? Pero mas maganda yung pumayat si VP Sara. Nang tanungin naman kung may alam ito sa napapaulat na suspension. Oh, eto na. Ano ang masasabi ni VP Sara patungkol po dito sa haka-haka na isuspinde itong si Basti Duterte? Si Harry Roque naman ang nagsimula nitong ibinalita, di ba? Ang kanyang kapatid. Oh, Yuni Bagman, no? Shout out, host. Good evening po sa lahat. Na si Davao 7 Mayor Baste. Siya senpai! Oh, Casablanca Mix Vlog, thanks sa blessings MMLS. So, ayan, maraming salamat, siya senpai. Duterte, ito ang kanyang tugon. Wala ko nahibalaan na information about suspension ni Mayor Baste Duterte. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, hulaton na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Di ba? So ang sinabi ni VP Sara dito, hindi niya alam na may ganun palang kumakalat na suspension laban kay Basti Duterte. Saka na tayo magre-react kung isuspinde na si Baste at kung ano ang magiging legal action ni Basti Duterte. Nabanggit kasi ito natin kasi mas inunahan pa nitong mga vloggers eh. Especially itong mga dilawista vloggers. Bakit raw si VP Sara? Plastic raw, hindi nagkokomento. O ayan, nagkokomento na siya. Pero hindi ito kagaya sa inyo na sobra kayong marites. Ayun naman kasi yung sinasabi nilang bakit hindi nagko-comment si VP Sara, ganto ganyan. Ano pa ba yung dapat niyang i-comment? 'Di ba? Hinihintay may nangyayari na din sa pamilya mo, hindi ka nagko-komento. 'Di ba? Alam nyo, siguro hindi siya showy. Hindi siya katulad ng iba na showy. Yung showy magbangay-bangay na dyan sa ere. Diba, showy, makipag-away, makipagsiraan, makipagganunan, diba? Hindi siya ganun eh. Yung ni VP Sara. Kasi nga uulitin ko, kung sakaling papatulan niya lahat ng mga issue na yan, lahat ng mga nangyayari, is masisira ang kanyang pagtatrabaho. Kasi kung talagang ikaw, ang dedikasyon mo is nasa trabaho mo lang at tutok na tutok ka, gusto mong gampanan yon, syempre, hindi mo hahaluan yon na makakadistract sa ginagawa mo. Sobra kayong marites eh. Pero yung bakit ko ba nasabing posible yon? Kilala natin si Attorney Harry Roque.
marami itong kakilala po sa mga government officials. Dati itong spokesperson ni former President Duterte at nagtatrabaho sa Malacanang. Okay? And to tell you frankly, marami pa ring nagtatrabaho sa administrasyong Marcos, na dating mga nagtatrabaho kay Duterte. So siyempre, meron talagang mag-leak na mga information na itong si Baste isuspinde. Pero naunahan sila dito ni Roque. Baka posible yon, naunahan sila. Inunahan na ni Roque kasi kung may planong ganyan, mas mabuti yung unahan mo para mabasa mo yung galaw ng kalaban. Kumbaga walang ligtas sa mga mata ni Attorney Harry Roque yan. Siyempre, kumbaga parang napapansin natin kay Attorney Harry Roque, parang siya alistos siya sa nangyayari. Kailangan maunahan niya na talaga kung ano yung ibibitaw ng mga nasa kabila. Magandang gabi, Idol. Ano ba ang nangyari sa takbo ng bansa natin? Ang resulta nito, ang mga mahirap ang kawawa nito. Francis Kim Ay, tama. Akma. Tama yon. Ang mga mahirap ang kawawa dito. 'Di ba? Lahat tayo, mga mamamayang Pilipino. Kasi tayo, umaasa tayo na tutulungan tayo ganyan. 'Di ba? Uy, naupo na sila ganto, tututukan na yung bayan natin kasi nakalaya na tayo sa posas ng mga dilawers. Diba? Iba na ang gobyerno. Kaso nga lang ang nangyari, ganito. Wala pa rin nangyayari, kundi away-away. Kung tutusin, mas lalo nga lumala ngayon Kasi nagkakaroon na ng tanggalan sa pwesto, hulihan, diba? Nagkaroon na ng ganon Dati naman wala namang ganyan. Hindi na natututukan talaga yung problema ng bansa natin. Halos hindi na napag-uusapan. Wala na tayong marinig na Pilipino muna, yung mga mamamayan muna. Hindi na inaasikaso Ni wala nga silang pinagtatalunan ngayon kung bakit mahal ang presyo ng bigas. Hindi nila pa nagtatalunan na bakit nyo pinipresyohan ng mahal ang bigas? Dapat pababain nyo yan. Kaso ang naririnig natin ngayon, dapat hulihin nyo ang mga Duterte, ipakulong nyo yan. Ganon na lang. Hindi po mabubusog ang mga Pilipino sa mga ganon. 'Di ba? Kailangan talaga natin na maresolbahan ang mga problemang nangyayari sa atin. Dapat yan ang pinag-uusapan at tinututukan. Kaya nga po kayo nilagay dyan, hindi ang magpersonalan. Ito yung problema. Kasi ang gobyerno natin wala nang ibang inaatupag kundi ang pagpilay ng kanilang mga kalaban. Sino ba itong mga kalaban na ito? Siyempre, itong mga Duterte. Pero it's a good thing na sinabi ni VP Sara, Davaoenos, mga nanonood ko ditong mga taga Davao audience, kalma lang po tayo. And the rest of the bansang Pilipinas, kalma lang tayo. Kalma lang tayo. Kung nafe-feel ninyong inaapi tayo ng gobyerno, kalma lang po tayo. Galing na yan sa mga Duterte. Tanong dyan, hanggang kailan kakalma? Ayun talaga yung sinasabi ko na nakakatakot talaga Halos parang, wala sa akin yan. Ang iniisip ng iba dyan, talagang hindi niya iniintindi. Pero daw, di ba? Mas delikado yung mga ganyang klaseng tao. Yung kapag tinapik mo, pangiti-ngiti lang. Kung totoo, yung ganyan ni VP Sara, di ba? Hindi mo nababasa kung ano yung ano niya nasa isip niya. Di ba? Kasi kung ikaw ipapakita mo na naiinis ka o nagagalit ka, tapos papatulan mo yung mga nangyayari ngayon, ay wala. Pero si VP Sara, kaya niyang kontrolin Kaya niyang laruin yung senaryo. 'Di ba? Kasi kung papatulan yan, walang mangyayari. Di pati siya wala na ring gagawin sa bansa natin. Kung siya ay makikipagtalo, kung papatulan niya 'yon. Isa na rin siya sa mga mababatikos. Si Baste, si VP Sara, pati si former President Duterte. Kasi yung analysis ko dito, opinion ko ito, baka gusto nilang painitin itong mga Duterte. Parang magmukhang may kasalanan, nanggugulo. Alam naman natin, di ba? Gusto nilang magmukhang itong mga Duterte nanggugulo ito sa gobyerno. Ang tanong, sino yung laging umuuna sa kaguluhan? Hindi naman nanggugulo ang mga Duterte Kayo ang nanggulo. You want the Dutertes to react
sa inyong ginagawa. In the first place. At saka hindi Duterte ang nagsimula ng gulo na to. Wala naman talagang gulong na ginawa ang mga Duterte. Kahit sa mga Marcos, hindi rin naman sa kanila nagsimula yung gulo. 'Di ba? Sa Duterte at Marcos, walang nagsimula dyan. Nagsimula yan, uulitin ko dyan sa mga alitap-tap na nakakalat sa paligid-ligid. Doon talaga nagsimula. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung apoy. 'Di ba? Nagsindi sila, tapos lumaki ng lumaki kung sino-sino na yung nadamay. 'Di ba? Hanggang sa putukan na ang presidente. Tapos ito sila BP Sara, si FPRRD, 'di ba? Banatan ng banatan. Nananahimik na sila noon nagtatrabaho Kung bakit ba kasi ang tataas ng pangarap ng ibang tao na maghangad ng mataas na posisyon. Yun talaga ang sumira Kasi ako, pangarap kong maging presidente ng Pilipinas. Paano ko magagawa yan? Number 1 sa survey si BP Sara. So, anong gagawin ko para bumagsak to? Ayun. Nag-isip ng paraan. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Sa tingin nyo ba, malaki ba ang maitutulong yan na ginawa nyo sa mga Duterte na ganyan pabagsakin sila, hilahin sila pababa? Walang nangyari. Kayo ang lumabas na masama. Pero kung kayo tinutukan nyo ang problema ng bansa, mas tinulungan nyo ang mga Pilipinong naghihirap sa bansa natin, wala sana tayong problema. Wala kayong problema. Baka nga sakali na sa susunod na eleksyon, kahit hindi na kayo mangampanya, manalo kayo. 'Di ba? Anong ginawa nyo kay Gloria Macapagal Arroyo that led VP Sara na tumingwalag dyan sa partido ninyo? Sinong mga gumawa ng mali siya patungkol po dyan sa confidential funds? Kayo. Hindi nang gugulo ang mga Duterte. No, wala kung sabihin ng iba, mga Duterte, sila yung unang nanggulo. Dahil dati nang sinabi ni, anong tawag doon? Ni former President Duterte na, bangag yung ating presidente, nakita yun sa PDEA leaks, ganyan. Si former President Duterte po ay nagsasabi lang ng totoo. Yun ang nakita niya na nandun sa PDEA list itong ating Pangulo. Yun ang nakita niya. Yun yung PDEA leaks na yan, Talagang yan, dapat talaga is mapaliwanag Kung nasasangkot nga dyan, pero siyempre, nasa mataas na katungkulan si PBBM. Kailangan, ipaliwanag niya, talagang sabihin niya sa mga tao para malaman talaga ng mga tao kung ano ang 'di ba? Kung ano yung nangyari na kung talagang totoo ba, ganito, ganyan, 'di ba? Hindi ko sinabing nagsisinungaling si Duterte. Itong gobyernong ito, pwede niyong ipaimbestigahan 'yon. Di ba? Pero I know ongoing 'yon kay Morales Hintay lang tayo diyan. Hindi ko sinabing totoo 'yon o hindi. So kung mapapatunayan na hindi 'yung totoo, hindi 'yung totoo. Kung napapatunayan yan na totoo, yan ang problema. Ganun. Let's see kung ano yung kahinatnan niyang hearing na 'yon pagbalik ni Bato, 'di ba? Kasi nag-recess pa ang Senado ngayon, di ba? Jane Bamblit, ayan. Clara Ibarra, hello po sa inyo. Mark Daniel, si Fernando po Jr. magpabugbog muna bago lumalaban. Ubusin muna ang buong lakas ng kalaban bago babanat. Yan ang ginagawa ngayon ng mga Duterte. Di ba? Ang ating analysis dito, ang opinion ko dito, maganda itong ginawa ni VP Sara. Strategy yan Sige, bayaan mo silang magsalita dyan. Mapapagod yung mga yan. Pag napagod yung mga yan at makahanap ka ng butas, saka mo sila ngayon dalihin. Parang ganun yun. Parang basketball, sasalaksa ka na lang, idadank mo. Hindi na siya pumapatol doon sa mga tira ng mga kalaban kasi nandyan naman si former President Duterte. Nandyan naman si Atty. Harry Roque, si Panelo, hindi niya si Pulong Duterte, si Basti Duterte. Yun ang kumalaban, di ba? Sila yung nagsasabi talaga kung ano yung kulang ng gobyerno. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.